ng LOL. Pero alam naman natin sa isa't isa na Jesus is more than enough, no? Na kahit ano pong pagsubok, ano pong dumating sa atin, na iba't ibang klaseng problema, nandiyan po ang Panginoong Jesus. Sabi niya, anak, sa mundong ito, marami talagang pagsubok ang daraanan. Amen. Sabi sa John 16:33, in this world you will have tribulations, but take heart, sabi ng Lord, lakasan mo ang iyong loob. No? Sinasabi sa iyo ng Lord ngayon, lakasan mo ang iyong loob. Sino po dito yung may panghihina? Sabi ng Lord sa iyo ngayon, lakasan mo ang iyong loob. Kasi ako, napagtagumpayan ko ng sanlibutan, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. At yung sinabi din kanina sa devotion, ang ganda, no? Yung mga pagsubok na yan, ay gagamitin ng Panginoon bilang pagpapala sa iyo. No? Meron pong nakaabang na gantimpala sa iyo ang Panginoon ngayon. Amen. Sino naniniwala dito? The Lord God has everything, no, na you need, gantimpala, reward that you can use in this life and to proclaim His praises, to declare His glory. Amen. Yun po ang nais ng Panginoon. At yung mga bagay na yan, problema, alam nyo kung ano ang gamit niyan, pampatibay ng pananampalataya. No? At ngayon, pinapatibay ng Lord ang pananampalataya mo. Sino dito yung may mga iba't ibang pagsubok ngayong panahon? Amen. Sino yung wala? Ipag-pray natin ngayon. Na magkaroon. Hindi, ang katotohanan po ng buhay, lahat tayo, no? Kahit yung sinong tao sa mundo, all people is not exempted sa mga pagsubok. Even Christians. Lalo na Christians kasi target ka ng kaaway. No, alam mo ba target ka ng kaaway? Yes. Alam mo ba sabi dun sa John 10:10, naparito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at magwasak. Gusto niyang wasakin ka, pamilya mo, at yung lahat yung pagkatao mo, yung isip mo, mawala ka sa sarili mo. Mali yung desisyon mo. Yun ang gusto ni Satanas. Pero ano sabi ng Panginoon sa kasunod? Naparito ako para sa iyo upang bigyan ka ng buhay. Ano ibig sabihin nun? Upang yung buhay mo ay maging maayos, maging ayon sa kanyang kalooban. Buhay na masaganang lubos. Amen. Sino po naniniwala dito si Lord, sinasabi niya sa iyo, papasaganahin ka niya. Amen. Amen. Lord, totoo ba yun? Tama ba yung narinig ko? Papasaganahin mo ko pataas ng pataas ang langis, nagkakagera na. Yes, in the last days, magkakaroon talaga ng matinding mga problema, perilous time. No? Pero ang pangako ng Panginoon, sasamahan kita, hindi kita iiwan. No? Kasi ang kaisipan natin, hindi kaisipan ng Lord. Ang ating paraan, hindi paraan ng Lord. Ang daming kaparaanan ng Lord para pagpalain ka, para pasagadain ka. At tignan mo ngayon, narito ka, kasi gusto kang kausapin ng Panginoon. Sino dito ang naniniwala kinakausap siya ngayon ni Lord? Amen. At sinasabi niya sa iyo, anak, I am more than enough. Until Jesus is more than enough for you, marami kang craving sa mundo. No? Hanggang hindi si Jesus ang talagang more than enough sa buhay mo, marami ka pang mga hahanapin pang iba. No? Pero kung si Jesus ang talagang Lord of all sa buhay mo, He is more than enough. Amen? At pinatunayan ng Panginoon, the resurrection. Siya'y nabuhay na mag-uli mula sa kamatayan, pagkamatay doon sa krus. Pagkat ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. At pinatunayan niya na totoo lahat ng kanyang sinabi at lahat ng mangyayari at ang pangako niya. At ang pangako niya sa iyo ngayon, merong gantimpalang nakaabang sa iyo. Yes, amen. Kumapit ka lang sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya. We do not know what will happen tomorrow. Pero sabi ng salita ng Diyos, let tomorrow take care of itself. Hayaan mo ang bukas, bahala siya yung kinabukasan sa sarili niya. Dahil mas mahalaga ka kaysa ibon, mas mahalaga ka kaysa mga halaman. When you put your trust in the Lord, everything will be in its proper place. And you are in the proper place. Sabi ng Panginoon, huwag mong kaligtaan ang bawat pagtitipon. Di ba? Dahil nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. No? Is this day important to you? Ito bang araw na ito, kapatid, importante sa iyo? Yung prayer time mo ba importante sa iyo? Amen. Yung relationship mo ba kay Lord importante sa iyo?
ano ang ginagawa natin para maipakita sa Lord na importante ka, Lord, sa akin. Para mapakita sa Lord, Lord, you are more than enough for me. No, that you are everything I need. No? So, ang Kristyanismo, mga kapatid, ay napaka-unique because we have a God na nag-resurrect from the dead. Amen? Kaya napatunayan, ito ang katotohanan, siya ang tunay na Diyos. It is foundational that Jesus has resurrected from the dead. Dahil lahat ng benepisyo ng kanyang muling pagkabuhay, nararanasan natin ngayon. Alam mo kung bakit wala ka sa impyerno ngayon? Because the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy, doon sa impyerno. But the free gift of Jesus is eternal life because He gave His life and you are saved by grace because of His grace. At ano yung sinasabi nito ng resurrection ni Jesus para sa atin? Jesus died and rose again, meaning lahat ng sinabi niya, lahat ng pangako niya, mangyayari sa iyo kung siya ang Panginoon mo. Amen? Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Simulat sa Paul, simulat nung siya'y nagkatawang tao, lahat ng sinabi niya sa kanyang mga disipulo, nagkatotoo lahat. Lahat ng sinabing warning ng Panginoon na kapag anak ganito ang ginawa mo, kapag minahal mo, the love of money is the root of evil, kapag mahal na mahal mo ang pera kaysa sa akin, you cannot serve two master, anak, mapapahamak ka. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Na kapag inuna mo ang sarili mo, yung pita ng laman, yung kagustuhan mo, anak, mapapahamak ka. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. All His claims, all His words, all the principles na tinuro ng Panginoon, they are all true. And all that He has claimed to be is true. So, ano may mga claim ng Panginoon? I am the resurrection from the dead. Amen? Siya ang buhay na walang hanggan. Siya ang Messiah. Siya ang tagapagligtas. Sino naniniwala dito si Jesus ang iyong Savior? Amen. Yes. And He is the living Word of God, mga kapatid. Buhay ang salita ng Diyos. Nabubuhay siya sa iyo ngayon. Amen. No? Because He is the Son of God. And kapatid, alam mo ba, sabi ng Panginoon, nang humingi ka ng tawad sa Kanya, pinapatawad tayong lahat ng Lord. Sino naniniwala dito, forgiveness is real? Amen. Totoo ang pagpapatawad ng Diyos. Sino naniniwala? Yes, you receive it. God forgave you. No? Because He died for our sins. Doon, sa krus ng Kalbaryo. At sinasabi nito sa atin na meron tayong assurance of eternal life. Amen? Sabihin natin, eternal life. Because alam mo ba kapatid, pwedeng ngayon, nandito ka, pwedeng pagising mo, nasa ibang mundo ka na. Eternity is closer than you think. Pwedeng malakas ka ngayon, pwedeng nandito ka ngayon, pwedeng bukas wala ka nga. Tama? Pero ano po ang pinakamahalaga? 101% sure. Assurance of eternal life because Jesus died for my sins, for your sins. It's not because of your good works, hindi dahil mabuti ka, mabait ka. Alam mo ba, kahit anong bait mo, hindi ka mapupunta sa langit? Sino dito yung nakakaalam na kahit anong bait natin, kahit anong gawin nating mabuti, yung standard ni Lord hindi natin kaya. Hindi pa rin. Only Jesus, Yes. no, has satisfied, no, yung kasalanan nung ibinigay niya ay yung kanyang buhay. Doon lang nagkaroon talaga ng pagpapatawad ng kasalanan. Amen. Amen. So, everybody say, sure. Sure. 101% sure that Jesus promised us eternal life. Buhay na walang hanggan. At hindi lang yun para sa iyo, kapatid. Gusto ng Lord, ibahagi mo rin si Jesus sa iba. Amen? It is proven because the resurrection is real. Therefore, we have a glorious future. Sino dito nag-aalala sa kanyang future? Lord, paano na to? Pataas ng pataas ang mga bilihin. Tapos yung sahod, ganun pa din. Ama,
Tapos yung bansa namin, nasa third world country kami. No? Papaano na kaya ito? Sino dito yung tapat sa Panginoon na sasabihin niya meron siyang pag-aalalang ganun? Walang umaamin ngayon, ano? But, the encouragement, news flash, announcement mga kapatid, Jesus will take care of you. Amen. Do you believe that? Yes. Amen. Because pinatunayan niya nga dun sa krus, binigay niya yung buhay niya eh. Yes. Eh yung pangangailangan mo kaya niya kayang ibigay? Yes. Yes. Because sarili niyang buhay, pinatunayan niya, kaya niyang ibigay. Tinubos niya tayo. Amen. And the resurrection, and we have a glorious future, and our future, pag binasa mo ang Bible, napakaganda ng future natin. No? Sa mundong ito, maabot mo man yung mga pangarap mo, it's still incomplete without Jesus. Amen. Kasi ang mga tao ngayon, ang daming pag-aalala. Kapatid, ano ang pag-aalala mo ngayon? Lord, malapit na ang katapusan. Katapusan ng buwan. Malapit na din yung katapusan ng mundo, tama? Hindi natin alam kung kailan. Pero, parang mas nag-aalala ka pa sa katapusan ng buwan. Kasi, parating na naman yung mga alalahanin, bayarin. No? At marami tayong disappointments in life, no? Na Lord, bakit ganoon? No? Ang daming talagang problema ngayon financially. 'Di ba? Talagang na-stress ang mga tao. Ang daming ngayong mga pagbagsak talaga ang ekonomiya, Panginoon. How do we deal with disappointments? Sino dito yung mga merong disappointments? Lahat tayo, amen? Mga problema, yung mga hindi mo akalaing mangyayari yun. Pero nangyari, amen? Disappointments. But praise God, Jesus is alive. Jesus is our Savior. Praise the Lord because we have Jesus. And He is more than enough. Yung mga inaalala mo, ilapit mo sa Panginoon and you will see His hands working in you. Even when you don't feel it, He is. Even you don't see it, He is. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng Panginoon. Amen. Kahit hindi mo nararamdaman, kahit hindi mo nakikita, hindi tumitigil ang Diyos gumawa para sa buhay nating mga tao. There is a life after death. Amen? After this life, mga kapatid, na temporary, by the way, yung problema mo, temporary. Amen? Yes. Huwag mong masyadong dibdibin yan. Si Jesus, kay Jesus ka mag-focus. Amen? Mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Amen? Because He is eternal. Our problems are temporary. And there is eternity that has no end. Diba? Yun yung katwiran ng mga early Christians eh. Yung mga men of God, yung mga women of God, na ano naman kung magsakripisyo ako ng napakaraming taon dito sa mundong ito. Sabi ni Apostle Paul, Philippians 1:21, kasi para sa akin, to live is in Christ eh. Yes. And to die is gain. Ano naman kung may sakit ako, na 3 beses ko nang pinanalangin sa Panginoon, hindi pa rin sinasagot. At ang sagot sa akin ng Panginoon ay hindi yun base sa gusto ko. Ang sagot sa akin ng Panginoon, anak, my grace is sufficient for you. Na kahit ganun ang kalalagayan ni Pablo, kahit marami siyang mga thorn in the flesh, ano po ang sinasabi? My grace is, sino dito naniniwala sapat na ang grasya ng Panginoon sa araw-araw? Amen. Amen. Sino dito yung nagrereklamo sa buhay niya ngayon? Sino dito yung mga parang may pagrereklamo sa buhay, no? Kasi nowadays talagang ang daming mga pag-aalala. Pero temporary lahat yon. Many Christians are not excited. Sino dito yung excited pumunta dito? Amen. This is not obligation, kapatid. Yes. Yung pagpunta mo ng Sunday, yung pagpunta mo sa mga gawa, it's not an obligation. It should be natural response because you have received the grace of God. You have received eternal life. Isipin mo, tinulungan ka ng Panginoon, binigyan ka niya ng eternity, eternal life, pinatawad ka pa ng Panginoon, sinasamahan ka pa ng Panginoon. Ano yung sabi sa kanta ni Don Mowens, I offer my life. What can I give that you have not given?
yung buhay ng pagsamba, yun ang dapat na ibigay. Amen. Diba? After all, siya rin naman ang may bigay nito eh. Amen. Bakit hindi pa natin maibigay? Amen? If a fellowship or a gathering, pagtitipon, if hindi ka excited doon, something is wrong. Meaning, mas excited ka sa mundo kesa sa presensya ni God. Amen. Do we admit that? No? Na meron akong excitement na magpapalabas sa excitement kong ito kung nandoon ako sa lugar na yon, kung nandoon ako sa pagtitipon na yon, kung nandoon ako sa presensya noon, kanino yun? No? Are we excited when we pray? No? Siguro sa una, no, prayer is a challenge. Talagang, di ba, parang hindi ko magawa yung panalangin. Amen? Because may battle eh. Merong pumipigil because the moment you pray, you receive the reward of the Lord. Amen. Kaya lahat ng paraan gagawin ni Satanas para hindi ka makarinig ng Word of God, para hindi ka makapag-pray. Lahat ng mga temptations, lahat ng mga distractions, ipapadala niya sa iyo. Di ba? Sino dito laging nakakaranas pagpapunta ka sa prayer meeting, Bible study, or mga gawain services ng Panginoon, biglang may magchat-chat. O biglang may darating na bisita na pinadala. Hindi ko sinasabing yung nag-chat demonyo. Hindi. Ginamit yun. Para mawala ka sa focus mo sa Panginoon. Ang daming mga bagay-bagay. Pero the question is Jesus your Lord? Is Jesus your priority? And what is His will? Kasi sabi natin, Lord, you are my Lord. You're my God. Ano sabi ni Apostle Paul nung lalaki natin nakaraan? In the way to Damascus, ang tanong niya, what shall I do, Lord? Ano ang dapat kong gawin dahil gusto kong sumunod sa iyo? Sino dito yung ganun yung tanong? Lord, anong dapat kong gawin? Gusto kong sumunod sa iyo. This is not about religious obligation na okay, nakasimba na ako, okay na yun. Medyo bawas-bawas na yung kasalanan ko. No. This is a day of celebration of thanksgiving to the Lord because that is your response because you are saved by grace. Jesus loves you. And Jesus died for you. Hindi ka pumunta dito dahil kung kanino, dahil sa pastor or kung dahil kaninong kapatiran. No. This is the will of God. Amen. That we gathered here. Hallelujah. No? Kahit ayaw mo yung katabi mo, kahit naiirita ka sa kanya. Pero because Jesus is the center, Jesus is the Lord, Panginoon, ibibreak niya yung pride mo. Amen. Ang Panginoon, ibibreak niya yung mga hadlang para mangusap siya sa iyo. Amen. Amen? If you believe you have eternal life, mga kapatid, ano ang dapat mong gawin? Sino dito naniniwala meron siyang eternal life from Jesus? Amen. No? What is the proper response? To do the will of God. And the will of God is for you to be salt and light, to share the gospel. Amen. And how would you do that? No, be part of the movement of the church. How would you do that? No, let your life, diba, be a living testimony. Offer your life to God. Offer your time, your efforts to God. No, that is the proper response sa ginawa ng Panginoon sa atin. No. And about worship, we worship Him in spirit and in truth. Na talagang yung katotohanan na tayo may buhay na walang hanggan, niligtas tayo ng Panginoon, hindi dapat natin makalimutan yun. Sino dito minsan nakakalimutan niya yun? Yung mas nabofocus ka sa mga alalahanin sa buhay kaysa doon sa ginawa at gagawin pa ng Panginoon. No? Minsan dami talagang distraction eh. No? So what is the most important question, mga kapatid? Ang mabuti bang tao diretso sa langit? Kailangan po natin klaruhin to, mga kapatid.
No? Ang mabuti bang tao o mabait na tao, diretso ba siya sa langit, sa kaharian ng Diyos? Worldly or secularly speaking people, sasabihin nila, yes. Yung mga hindi kilala si Jesus, syempre sabihin nila, yes. Diba, pag namatay yung isang mabait na taong kaibigan nila, talagang ang bait niya. Grabe siguro, ang ano ngayon, ang saya-saya sa langit ngayon kasi nandun na siya. No, pero the most important question is Jesus your Lord? No, because if Jesus is not your Lord, iba yung Lord mo. Amen? And sabi ng salita ng Diyos, He is the only way to the Father. Amen. Amen. Acts 4:12, ang sabi ng salita ng Diyos, there is no other name that man can be saved, that can receive eternal life, that can receive forgiveness, that can receive regeneration, redemption. There's no other name but Jesus. There's no other God that is true. No? Walang iba kundi si Jesus. Kaya mga kapatid, sa Acts chapter 10, makikita natin dito, may character dito na talagang mabuting tao siya. Pero, kailangan pala niya talaga pa rin ma-encounter si Jesus for him to receive eternal life. Good works is not enough. Good deeds, good works is not enough. Hindi po totoo, klaruhin lang natin, hindi po totoo yung nababawasan yung kasalanan. Hindi po totoo yun. Pag si Jesus ang Lord mo, wash out lahat yun. Walang tira. Although, nagkakasala ka pa rin, yes, but iba yung namumuhay ka dati na walang Jesus, namumuhay ka sa kasalanan, na ngayon, nagkakamali, nagkakasala ka pa rin, na may Jesus. Magkaiba yun. Amen? Meron ka ng conviction. Meron ka na talagang sensitivity in your conscience na when you sin, sorry ka agad, hingi ka agad, confession ka agad sa Panginoon. Amen? So sabi sa Acts chapter 10 sa verse 1, mga kapatid, Cornelius, ang character dito. Sa Caesarea may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Amen? Gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. No? Ito yung ideal man. Amen ba? Mga kabataan or mga ating mga kababaihan, is this an ideal man? Yung katulad ni Cornelius? Yes. May takot sa Diyos, sumasamba sa Diyos, kasama ang kanyang pamilya, tumutulong, no? Matipuno, may posisyon sa buhay. Alam niyo ba, si Cornelius, isa siyang centurion, an army? Yes. Ano yung pag sinabing centurion sa Biblia? Talagang makapitan, leader of an army, batalyon. Yung si Cornelio. No? So, he is a soldier, a disciplined man, a good officer, a devout man, may takot sa Diyos, a religious man. No? Mabuti ba si Cornelius? Oo, hindi. Yes. No? Ibig sabihin, ang tanong ko ulit, can a good person enter heaven without Jesus? No. Nandito na yan eh. Grabe, talagang ideal talaga si Cornelius. Sabi sa verse 3, minsan, ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Ang ginagawa ni Cornelius dito, nananalangin. No? Kaya alam niyo mga kapatid, ang panalangin dapat sincere. Yes. Kasi kapag nanalangin ka sa Diyos, tumawag ka sa Kanya, kahit hindi mo pa kilala si Jesus, maririnig ka niya. Hallelujah. Lahat ng tao kinikulusan ng Panginoon because ang Holy Spirit ay nandito sa lupa. Amen. Amen. Kapag nakita ng Holy Spirit, may isang taong nananalangin na sincere from the heart, Yes. no? Even though wala pang pagkakilala sa Panginoon Jesus, kikilos ang Holy Spirit. Amen? Para makakilala siya sa tunay na Diyos. Nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag na Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po iyon? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin.
at pagtulong mo sa mga dukha. Saan po nasiyahan ng Diyos? Sa dalangin. Saan? Dalangin at pagtulong. Mahalaga po ang panalangin. At kaya nakakagawa siya ng mabuti dahil sa kanyang panalangin. Amen po mga kapatid. Napakahalaga ng panalangin. Doon nalulugod ang Panginoon sa sinserong panalangin ng isang tao. Amen. Na tapat yung panalangin niya at yung sentro ng panalangin hindi puro sarili. Hindi puro sarili ang dalangin ni Cornelio. Marami siyang nasasakupan, ipinalangin niya yun. May pamilya siya, gusto niyang tumulong sa mga dukha, pinapanalangin niya yun. Grabe yung panalangin. Sincere na sincere. Alam mo bang may mga panalangin hindi sinasagot ni Lord? Yes. Alam mo bang marami kang panalangin na hindi sasagutin ni Lord? Hanggat hindi ka sincero sa Kanya. Yes. Hanggat hindi ka seryoso sa Kanya. Sa Bible po, sinasabi ng salita ng Diyos, kahit doon sa Old Testament, merong panalangin yung mga tao, sabi niya, hindi ko sasagutin. Hindi ko naririnig. Hindi ko naririnig. Ano yung panalangin? No? Bakit hindi naririnig? Because it's not from the heart. It's from the flesh. Yes. No? Na Lord, gusto ko, i-bless mo ako, ganito, Panginoon, gusto ko. Ito ang gusto ko, Lord. Ito yung plano naming mag-asawa. Ito yung plano ko sa buhay ko. Ito yung gusto kong career. I-approve mo to, Lord. Ito ang prayer ko. Hindi naririnig ni Lord yung ganung panalangin. Yes. Hallelujah. Nakita nyo, yung 38 years ng lumpo doon sa may Siloam, Yes. ang daming may mga sakit doon. Lahat ba yun pinagaling? Hindi. Hindi. Lahat ba yun answered prayer? Hindi. Bakit nilapitan ni Lord yung isang tao? Sincere ang kanyang pagdamit sa Diyos. Ang tanong ni Lord, gusto mo bang gumaling? Lord, bakit mo naman itatanong yun? Kaya nga ako nandito, gusto kong gumaling eh. Diba, parang gano'n, di ba? Yung maglalaro sa isip mo. Kaya nga siya nandun, kasi nga, ang tradisyon na paniniwala nila na kapag gumalaw yung tubig ng Siloam, ay ibig sabihin may anghel na nagkaukaw doon at ang unang makakasulong doon ay gagaling. Yun ang tradisyonal, yun ang religious faith na pinaniniwalaan nila. Yung dumating, yung lumikha ng anghel. Hindi mo alam, dumating na pala sa buhay mo yung anghel. Tingnan mo yung katabi mo. Hallelujah. Akala nyo ba yung anghel ay ano? Parang hindi kayo naniniwala. Basta parang kaaway to ng anghel eh. Hindi. Alam nyo ba, ang ibig sabihin ng anghel, God sent. Everybody say, God sent. Ipinadala ng Diyos. Kaya kapag may nakita kang angel doon sa Bible o anghel, hindi ibig sabihin yun yung naiisip mong anghel na may pakpak, di ba? Na yung parang yung mga baby na anghel naka-diaper. Hindi yun. Ibig sabihin ng angel, God sent. Sino dito yung maraming pinadala si Lord na tao sa buhay niya? Amen. Ginamit si Lord sa buhay niya. Yun ay anghel. Amen. Yes, yes. Kahit hindi ka naniniwala, maniwala ka ngayon, anghel yun. Amen. Papakita ko sa iyo ngayon, sino yung anghel ni Cornelius. Tuloy natin. God wants us to know that every good acts and sincere prayer, nakikita niya yan. Napapabaling ang tingin ng Lord sa isang taong nananalangin ng sincero. Amen. Amen. Kahit ang dami at haba ng panalangin, ang dami nating sinasabi, salita, kung wala sa puso, hindi yun papakinggan ni Lord. Yes. Yes. Amen. At lalo na kung hindi mo inaalam yung kalooban ni Lord, puro ikaw yung nasusunod sa prayer, hindi aabot kay Yes. Lord. Yes. Kailangan i-acknowledge mo siya, Lord. Glory to God. Hallelujah. Ikaw po ang aking Diyos. Wala po Amen. akong kakayahan, kundi ikaw ang aking strength. Yes. I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Ganon. Sincere. No? At sinasabi sa verse 5, basahin natin. Tuloy natin. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Hopa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon. Sabi kay Cornelio. Sinong Simon yon? Si Pedro. Pedro. God sent. Angel, no? Verse 6.
Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. Specific ba yung vision na binigay? Amen. Amen. Specific, no? Sabi doon, kailangan magkatagpo kayo. Siya ang anghel, siya ang pinadala ko para sa iyo. No? So, pinakita nung anghel from heaven, di ba, yung vision, at meron ding anghel sa lupa na ginagamit ng Panginoon. Amen? Alam niyo ba kapag ka talaga sincere yung worship mo sa Lord, angels surrounds Amen. and encamps those people of God. Alam niyo ba may mga anghel ngayon narito? Glory to God. Hindi sila magpapakita, hindi mo sila nakikita, kasi baka pag nakita mo sila, sila na yung sambahin mo. Because they are very glorious. Glorious na nilalang. Pero ang sabi sa Bible, klaruin lang natin, yung trabaho ng anghel, they are to minister and they are to help yung mga tao ng Diyos para maigawa ang gawain ng Panginoon. Sila din yung nakikipaglaban sa mga demonyo na umaatake sa iyo, tinutulungan ka nila. Yes. Amen? So, ganun po yun. And also, sipin nyo, lahat ng pangangailangan, nakaprovide na, may angel pa eh. Amen? At nandyan pa ang Holy Spirit, igaguide ka niya, ililid ka niya. Yes. The presence of God, no? So, sa verse 7, ano nangyari? Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelius sa 2 utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Sa verse 8, isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos, pinapunta sila sa Joppa. Specific, sinunod niya yung sinabi sa pangitain. Next, verse 9. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin, bandang tanghali na noon. Siya'y nagutom at gusto na niyang kumain, ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon din siya ng Isang pangitain. vision or pangitain. Sa verse 11, nabuksan ang langit at nakita niyang binababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang, at mga lumilipad. Narinig niya ang isang tinig. May bumoses, sabi, Pedro, tumindig ka, magkatay ka, at kumain. Ano tong pangitain ni Pedro? At sa pangitain, mga kapatid, kadalasan makikita mo yan sa prayer. Amen. Glory to God. No. And he saw the sky open. Nakita niya, bumukas yung langit. Nakita ni Peter habang nagpipray siya, habang nag-worship siya. Bumukas yung langit. Is heaven open right now? Yes. Hallelujah. Kung nakikinig ka sa Word of God ngayon, at sincere ka nag-worship kanina, nag-pray kanina, Yes. heaven is open right now. Yes. Receive. Bukas ang langit ngayon. Yes. And the Holy Spirit is speaking to you, working in you. And the very Word of God is telling you, I have a best plan for you. Amen. Hallelujah. May plano pong maganda ang Lord sa iyo ngayon. Yes. Glory to God. Kung tinatanggap mo yung salita niya ngayon, Yes. Hallelujah. gumagawa na, nagsisimula na, at andyan na, malapit na sa iyo ngayon. Amen? Paano mo makiklaim yon? By faith. The question is, do you have faith in the Lord? Amen. May nakita si Pedro na mga iba't ibang klaseng, ano yung pinakita sa kanya? Ibang klaseng hayop. No? At sa Leviticus, dun sa Old Testament, sa chapter 11, mga kapatid, merong mga sinasabing maduduming hayop, merong malilinis. Amen? Kung gusto niyo po ng healthy diet, basahin niyo yung Leviticus 11. Healthy diet yan, ha? Nung panahon nila yun, pinagbabawal talaga yung mga ganong maduduming hayop. Pero sa panahon natin ngayon, inalaw ng Panginoon, di ba? Kahit yung mga mababanggit na madudumi, kung ito'y talagang pinanalangin at malinis. Amen? Nalinis sa panalangin. Ang baboy ba madumi? Sa Leviticus, madumi talaga yun. No?
Kasi malalaman mo kung madumi ang isang hayop sa kanyang tiyan, sa kanyang digestive system. Ano bang mga kinakain ng baboy? Kumakain ng kaning baboy, kung ano-ano. Di ba? Kahit chinelas ata eh. Nakain. Hindi na. Di ba? Yung mga... Kasi yung kanyang stomach is different and unclean. No? At alam niyo po ba, yung mga isdang walang kaliskis, hindi pwedeng kainin dun sa Leviticus. Yun ha. Baka sabihin niyo, ngayon si Pastor false prophet. Pinagbabawal yung mga tulingan, tuna. Hindi Sinasabi doon sa Leviticus, yung without scale cannot be eaten. Yung mga may kaliskis lang ang pwede. And scientifically speaking, mas malinis yung mga may kaliskis talaga. Yes. Kasi yung Nakukuha natin? So nakita lahat yun ni Peter sa pangitain. Alam mo ba, gusto ng Panginoon at alam ng Panginoon kung ano yung healthy para sa iyo? Yes. Yung healthy pagkain para sa iyo? Diba? Yung healthy lifestyle para sa iyo, alam ba ni Lord yun? Yeah, siya yung lumikha sa atin. Amen. At gusto niya, malaman mo kung ano yun. Amen. So, sa verse 14, ano po yung nangyari? Pinakita, di ba? Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailanman hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat-dapat na kainin. Ibig sabihin, yung diet ni Peter, healthy. Talagang umiiwas siya doon. Even though after the resurrection, talagang nalinis na yung inalaw na yan. No, pero si Peter, yun pa rin ang diet niya. Pwede naman yun eh. Amen? So, kaya, healthy yung mga disciples, no? Kaya talagang sila eh. Mission ng maayos eh. Di ba? Na yung, wala ka namang mababasa sa Bible, di ba? Nung papunta na si Pedro sa Samaria, bigla siyang high blood. Wala kang mababasa gano'n. Di ba? Bigla siyang inatake sa puso. May mga ganun ba? Wala kang mababasa gano'n kasi nga, yung diet nila noon, Levitical diet. No? Kasi nga, tatandaan ninyo mga kapatid, sila Peter, yung mga early disciples, nabuhay yan, hindi pa nagre-resurrect si Jesus. Wala pang New Testament na buhay na sila. Amen? Ibig sabihin, sinusunod talaga nila yung food na okay at hindi. Amen? Nakuha natin mga kapatid. So this is just the background, no? Pero may ibig sabihin doon ng Panginoon. Tuloy natin. Muli niyang narinig ang tinig. Huwag mong ituring na marumi ang praise the Lord. No? So kung kumain ka ng baboy kahapon o kanina, huwag ka nang mag-alala. Nilinis ni Lord yun. Amen? Because, alam mo ba dahil sa resurrection din ni Jesus, kaya pwede nang kainin yung mga yan? Praise the Lord. So, sa 16, 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na inakyat sa langit ang kumot na yun. May pinakita sa kanya, iba't ibang klaseng hayop na dun sa kumot, tapos biglang inangat ng Lord, binalik sa langit. Anong sabi? Habang pinag-iisipan ni Pedro, ano ba yung kahulugan nun? Amen. Bakit ko nakita yon? Dumating naman ang sinugo ni Cornelio. May nagtao po, no? Ako po yung pinadala ni Cornelio. Diba? Kilala ba ni Peter sino yon? Hindi man niya kilala yun eh. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at noon ay nasa may pintuan na sila sa 18. Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Perfect time ba? Yes. Perfect place ba? Yes. Nagpe-pray si Pedro, timing, pagkatapos siya mag-pray, di ba? Hindi sa kalagitnaan ng prayer timing na timing, pagkatapos mag-pray ni Pedro, dumating. May dumating. Amen? Sino dito nakaranas nung pagkatapos mo mag-pray, may dumating? Amen. Amen. Hallelujah! May dumating na answered prayer. Hallelujah! Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Ang dami ng beses, di ba, habang nasa gawain ka, prayer meeting, syempre hindi ka muna nagsiselfon, nakikinig ka eh. Diba? Tapos nagpe-prayer kayo. Tapos, yung pinag-pray mo nung right that time, pagkalabas mo ng prayer meeting, nasagot na agad Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Perfect timing po kasi mga kapatid.
At alam mo yung mga hindi pa nasagot, may timing yon. Yes. Kaya hindi pa sinagot ng Lord dahil may timing yon. Yes. Amen? So, kaya pairalin po natin yung kalooban ng Lord siyang maghari sa atin. Sa verse 19, ang sabi doon, pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu. sinabi din yung kahulugan ng Espiritu. Sabi doon, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Sino nang usap? Yung Holy Spirit. May naghahanap sa iyo. O dili kaya, may sabihin sa iyo doon, mayroon kang kailangang puntahan. Sino dito nakaranas nun? Yes. Hallelujah. Praise God. Holy Spirit sasalita eh. Bumaba ka na, pumunta ka na doon. Huwag kang mag-atubiling, sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. Sino dito yung na-confirm mo sa Panginoon, Lord, siya yung pinadala mo sa akin. Amen. Amen. Amen? Sino dito yung nakaranas ng gano'n na ikaw yung answer sa prayer ko? Yes. Glory to God. Hallelujah. Amen? At kadalasan na ginagamit ng Panginoon yung answered prayer sa buhay mo ay yung mga malalapit sa iyo, yung nasa circle mo. Yes. Glory to God. Amen? Kadalasan. Pero minsan, gagamit siya, hindi mo kilala. Yes. Sino yun? Di ba? No, halimbawa, sa ospital, amen? Wala ka namang lalo pag first time mo sa ospital, nung na-hospital si Camille, di ba, sa PGH, talagang first time, wala kaming kaalam-alam kung paano. No? Pero, may ginamit ang Lord, ang daming angel na dumating. Glory to God. Amen. Di ba? Ang daming angel na dumating noon. Talagang ginamit ng Panginoon, God sent. Hanggang sa makalabas si Camille ng ospital noon, ang dami pa rin angel. Glory to God. Hallelujah. Diba? Surrounded by angels. No? Ibig ko sabihin mga kapatid, yung mga taong ginamit ng Lord, napakadami. Dahil sa panalangin. Amen? You see how God is at work. Sino dito naniniwala kumikilos ang Lord? Amen. Diba? Sa school nyo, sa trabaho mo, kung saan trabaho ka nandyan, may mga angel dyan na ginamit ng Panginoon. Pero mag-ingat ka, marami ding demonyo dyan. Sino naniniwala ng ganun? Ako po, sa 11 years ko ng pagtatrabaho, ang dami ko na pong naka-encounter ng mga demonyo at mga angels. Yung mga ipapahamak ka, yung mga naninira na wala namang basihan, di ba? Yung mga gusto kang bumagsak, di ba? Sa school man yan, sa trabaho man yan, kahit saan yan. Yung iba nga nasa church eh. Pero wala dito yon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Sa ibang church yon. Di ba? Yung demonyong gusto kang bumagsak at gusto kang maghirap ka o talagang kainin ka ng lupa, tamaan ka ng kidlat. May mga ganun eh. Pero kung sincere ang panalangin mo sa Panginoon, Amen. di ba? Yun ang papakinggan ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. At gagamit siya ng maraming mga sugo niya Purihin ka. para ma-receive mo yung gantimpala. Amen. Di ba? Answered prayer, reward that you can use. Para sa yung reward? To glorify the name of Jesus. Amen? So, sa verse 20 or 21, nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap nyo. Ano ba ang sadya ninyo? Sabi niya, sumagot ang mga lalaki, pinapunta po kami ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya isang mabuting tao, may takot sa Diyos, ginagalang siya ng mga Hudyo. Sinabi ng mga yung mga isinugo kung sino si Cornelio. Amen? Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabi ngayon kasi medyo malayo yung Hopa eh. Kung makikita niyo po sa mapa, no? Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila. Gayon din ang ilang kapatid na taga Hopa. So, it is divinely directed by the Holy Spirit Amen. and by a holy angel, no? Pwede bang mangyari ngayon to? Yes. Amen. Ngayong araw, habang ako nagsasalita, pwedeng mangyari sa iyo. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ngayong mga prayers mo ngayon, yung puso mo ngayon, nililift up mo sa Panginoon. Lahat ng bigat, pinagkatiwala mo sa Panginoon. God will work on it. Amen.
He is on it. He is working on it. Yes. Habang nagsasalita, nakikinig ka sa salita ng Lord ngayon, ginagawa na ng Panginoon yung paraan to direct His angels and to direct people that He can use to bless you, Amen. Thank you. to use you Yes. Hallelujah. for His name's sake. Amen. Divinely directed. Ito yung tinatawag, everybody say, divine intervention. Hindi ito mangyayari kung hindi kumilos ang Panginoon. Amen? Hindi mangyayari itong gawain na ito kung hindi kumilos ang Panginoon. Yes. Kung hindi kumilos ang Panginoon sa panalangin ng kanyang mga anak. Amen? It is divinely happening today. Divine intervention. Because Jesus is real. Tinatawag niya ang bawat isa sa atin. No? Kaya mahalaga yung prayer kasi namungusap siya sa atin. No? Baka one of these days, ikaw yung makakita ng vision. Di ba? At merong pinapagawa sa iyo ang Panginoon. No? Pag may pinakita sa iyo ang Panginoon na vision, ask and it shall be given. Tanungin mo sa Lord, Lord, ano ito? Hindi ko ito maintindihan. And it will be given unto you, and it is a divine purpose. Isa lang naman ang purpose ng Panginoon. Maligtas ang mga tao. Amen? Maipahayag ang katotohanan, maahon sa kasalanan ng mga tao. Yun ang purpose. No, wala nang iba, wala nang yung sariling agenda mo. No? So, sinama ni Peter yung kanyang mga nandoon. No? And because yung mga witness na nandoon, sabi doon sa verse, mga witnesses, sa verse 24, nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea. Doon naghihintay sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanahan. Nakahanda ba yung mga makikinig ng Word of God? Yes. Nakahanda no? Yes. Talagang very orchestrated by the Lord. Amen. Very directed by the Holy Spirit. Ang daming in-invite ni Cornelius. Answered prayer ba si Cornelius? Amen. Praise the Lord. No? Kasi naka-attend yung family, naka-attend yung mga kaibigan, mga kapitbahay. Lahat yun in-invite ni Cornelio kasi darating ang sugo ng Panginoon, isi-share yung gospel. Yes. Kaya in-invite niya lahat. No? So, ilan po sa atin ang marami pang mga kamag-anak, mahal sa buhay, na hindi pa kilala si Jesus? Hallelujah. Ilan po sa atin na marami tayong kaibigan na hindi pa kilala si Jesus? Yes? Amen? Si Cornelius, alam niya, di ba, na darating at yung parating, alam niya sobrang halaga nun. Kaya, ginather niya lahat ng ma-invite niya dahil alam niyang may gagawin ang Diyos sa pagtitipon na iyon. Kaya mahalaga yung pagtitipon na yun eh. No, Cornelius knew the truth is about to come because God told him. Amen? Sino yung nagsabi? Si Lord. Ngayon, nangungusap sa panahon natin ngayon, paano mo malalaman pangungusap ng Panginoon? Through your devotion. Yes. Through prayer and dun sa scripture, Amen. habang ikaw ay nakikinig o nagbabasa ng salita ng Lord. Yes. Glory to God. Mangungusap sa'yo si Lord. Sa verse 25, no? Anong nangyari? Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa. Nagpatira pa si Cornelio, no? Gabi yung paggalang. Pero sabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao rin katulad mo, di ba? Huwag mo ako sambahin. Di ba? Ginagamit lang ako ng Panginoon. Diba? Parehas lang tayong na-saved by grace. Amen? Kasi minsan yung ibang mga tao, ang sinasamba nila, tao eh. Pero hindi. No, we are God's workmanship. Sinasabi sa verse 27, no? Kasi kilala ni Peter kung sino siya. Diba? Sino ba si Peter? Siya siyang tao na minahal din ng Panginoon, no, tinawag ng Panginoon, at alam niya hindi siya Diyos. Sino dito yung alam mo hindi ka Diyos? Amen. O ang paniwala mo sa sarili mo, ikaw ay Diyos at ikaw ang masusunod? Amen? Sa verse 27, mga kapatid, sa Acts pa rin, patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro maraming nagtitipon doon. In-invite ni Cornelius.
Alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang magkahalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ng sinuman. Ang background po kasi nito, si Peter po, of course, yung mindsetting niya ay doon sa Old Testament. Amen? Na si Peter, hindi talaga siya nakikihalubilo sa mga hindi Hudyo. Kasi ang kultura po na kinalakihan ni Peter, di ba, ay ang pag-aakala lang nila, sila yung ligtas. Sila lang. Wala nang iba. Yung lahat ng labas ng Israel, lahat ng hindi Hudyo, mga impyerno yan sila. Yun ang dati, di ba, na mindset niya. Yes. Pero, pinahayag sa kanya ng Panginoon, na mahal niya din ang mga taong yun. Na namatay rin siya para sa lahat. Hindi lang para sa mga Hudyo. No? Kaya pinakitaan siya ng mga symbols ng Yes. Panginoon. Amen. Sabi nga doon, nilinis ng lahat. Amen. Madumi Hallelujah. o yung hindi madumi, di ba? Lahat ay nilinis na dahil sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Praise the Lord. Kaya ang sabi, next verse. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nagtutubiling sumama, sabi ni Peter. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. Sumagot si Cornelio. Tapat ay may 4 na araw na ngayon ang nakakalipas, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Kwento niya na, no? Na nagkaroon siya ng pangitain, may dumating na anghel. Nakarating sa Diyos ang iyong panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa mga dukha. Alam din ni Peter Yes. di ba? Sino dito yung nakaranas na yung prayer nung isa, prayer mo din nagtagpo? Yes. Amen. Sa intercessors. Ang daming beses nun. No? Na yung ikaw ay nanalangin, tapos may isang tao din nananalangin na ganoon din. Yes. Na pinagpakitaan din ng Panginoon kung ano yung gagawin. At yung isa, ganoon din yung instruction ng Panginoon. Kahit hindi pa sila magkakilala, magkakamit sila. Magkakatagpo sila at magsasama silang may gagawin para sa Panginoon. Amen. Lord. Amen? Ganun po yan Kaya, never ever say that God is not listening to your prayers. Kahit yung mga unbelievers, kahit wala pang Jesus, naririnig ng Lord yun. Amen? Yung mga sincere na prayer, lahat sa buong mundo, no, kahit hindi pa nila ganun kakilala ang Panginoong Jesus, kapag sincere yung panalangin, naririnig ni Lord. Kumikilos siya sa prayer. Amen? So because God looks at the heart and God loves everyone. Sa verse 32. Ano yung kinuman kay Peter? Nanuluyan sa bahay ni Simon, sabi doon, siya ay nakatira sa tabing dagat. Yun ang instruction. Next verse. Kaya't kaagad kong nagsugo sa inyo ng ilang tao at inyong sa kagandahang loob ay pumarito kayo. Ngayon ay narito kaming lahat sa harap ng... Diyos. Nasaan harapan ka ngayon? Sa Diyos. Kanino ka nakaharap ngayon? Sa Panginoon. Tayo. Sa Panginoon. Alam niyo po ba habang nandito ka, God is working and is listening Amen. to your heart. Amen? Wherever you are, kung 2 or 3 gathered in my name, sabi ng Panginoon, naroroon ako. Amen. Amen. Kung narito si Jesus, ano ang karapat dapat mong sabihin sa Kanya ngayon? Kung nandito siya ngayon. Sabi doon, upang pakinggan. Everybody say, listen. Ayan. The principle of listening. Pakinggan mo ang salita ng Diyos. Hindi ako. Hindi yung nanggagaling boses dito sa microphone. This is the scripture that we are reading. Lahat ng pinapasabi ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, ano yung sinasabi dito ni Peter? God command Peter to tell Cornelius yung mga bagay na nais niya ipagawa. Ngayon, sa Acts chapter 11, no? This is the summary of Acts chapter 10. So verse 30 na tayo. Bakit si Cornelius kailangang marinig yung gospel? Mabuti naman siya, mabait naman siya, tumutulong naman siya sa dukha.
may takot naman siya sa Diyos. Hindi naman siya kurakot na opisyal. Di ba? Bakit kailangan pa na marinig ni Cornelius ang gospel? Amen? Because in the gospel, we are saved. Kapag na-receive ng isang tao ang gospel, doon pa lang siya naligtas. And in the gospel, ang true gospel is, ang centrality nito ay si Jesus. Hindi kung sino. Na only Jesus is the one, Savior, the one that can save us and give us eternal life. Amen? Mabuti sa mabuting tao si Cornelius. Wala namang question doon. But it is not good enough to enter the kingdom of God. It is not good enough to enter heaven. At ang mga pinapanalangin po, by the way, mga kapatid, yung mga buhay. Amen. 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 Hallelujah. Sino yung mga pinapanalangin nila? Ni Cornelius? Yung mga buhay. Yung mga kakilala nyo po na namatay, hindi na po yun pinapanalangin. Na Lord, si ganoon po, yung uncle ko, si auntie po, si lolo po, si lola po, papasukin nyo naman po dyan sa langit. Kasi po, nabuhay siya sa bisyo niya. Patawarin nyo na po siya. Ganito po, magsasakripisyo po ako para sa kanya. Papatay ako ng 10 itim na manok para po makapasok siya sa langit. Nasusuhulan ba ang Diyos? Hindi. Salvation is now. Amen. 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 Sabi ng Panginoon, salvation is now. When you hear God's word, huwag mong pagmatigasin ang puso mo. Amen. Salvation is now. Papasukin mo si Jesus sa puso mo, papasukin mo siya bilang hari mo, tanggapin mo siya bilang siya ang Lord mo, siya ang Diyos mo. He is your priority, He is your Savior, and you will live a life that it glorifies His name. Ganun po yun. Ganun po yung pag-receive ng gospel. Hindi mo tinitake lightly si Jesus. Hindi, pwede na yun. Okay na yan, basta nagsimba na ako, okay na yun kay Jesus. Yung walang sacrifice, kasi sabi sa salita ng Diyos, offer your bodies as a living. Hanggat wala kang sinasakripisyo para sa Panginoon, hindi ka tanggap-tanggap ang pagsamba mo sa Panginoon. Amen. Hanggat magaan ang response mo, ang tugon mo sa pagkaligtas sa iyo ng Panginoon, meaning kapatid, hindi mo pa nauunawaan ang bigat ng sakripisyo na ginawa ni Lord para sa iyo. Nabanggit kanina ni Ellen, katiting yung tulog. Wala pong ikukumpara doon sa ginawa ni Lord sa akin. Amen. Kahit konti po tulog ko, kahit atinan ko yan, yung mga seminars na yan, yung mga gawain ng Panginoon yan, gampanan ko yan. Yan ang sinasabi sa akin ng Panginoon. Siya ang bahala sa akin. Hindi ako nagkakasakit. I am well. I am alive. I have the strength that comes from the Lord. At yung mga pinoproblema ko ngayon, siya ang bahala doon. Yung sinabi ng asawa ko kanina, nag-aalala kami para sa mga pangangailangan ng mga anak namin, natugunan at sapat pa at higit pa. Increasing the faith, increasing your testimony, increasing because Jesus is alive in me. Amen. Amen. Glory to God. Ganun po ang tugon ko sa pagkaligtas sa akin. Because when I remember, nabanggit ko yung sa Bible study kila Ate Mirna, kila Ate Leia. When I remember yung nagpupuyat ako sa inuman, nabot ako ng umaga, no? And minsan-minsan nababarangay pa. Diba? Grabe. Yung time na yun, sobrang sayang. Amen. Diba? So, na-realize ko ngayon, bakit di ko gawin ngayon? Nagagawa ko nga dahil sa walang kabuluhan eh. Sa mga makamundong bagay eh. Bakit ngayon? Di ba? Na nandito na ako sa Panginoon. Itodo ko na. Mas lalo ko pang itodo. Di ba? Kasi si Lord naman, after all, I am just a vessel. Yes. Amen. This is just a container. Yes. Mamamatay din naman ako eh. But I will not let my life na parang wala lang ginawa si Lord. Hindi ko hahayaan yun sa buhay ko dahil naunawaan ko kung gaano ko minahal ni Lord. Amen. Naunawaan ko kung gaano siya nagsakripisyo para sa akin. Naunawaan ko kung gaano kadaming anghel ang pinadala niya sa buhay ko. Kung gaano kadaming anghel pinadala niya sa pamilya ko. Amen.
And as for me and my house, we will serve the Lord. And as for me and my family, all my children, I will encourage them. I will push them. I will tell them that Jesus must be Lord of all in this house, in your life, and forever. Amen? Ganoon ang response dapat sa gospel, mga kapatid. Hindi yung basta-basta. Kasi hindi marinig ng Lord, hindi hindi katanggap-tanggap sa Panginoon yung walang sakripisyo. Diba? Yung walang sakripisyong pagsamba, hindi po katanggap-tanggap yun sa Panginoon. Amen? Kaya, nakita nyo, ang layo na nilakbay eh. Yes. Sabi pa nga ni kanina Cornelius, 4 na araw nang nakakaraan. Ibig sabihin, yung paglalakbay nila, Peter, ilang araw yun? Mga 3 siguro, 2. Para lang gawin yung pinapagawa ng Panginoon, pupunta sila. Nagsama pa sila ng mga ilang tao. Di ba? Para lang gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Ano yun? To share the gospel. No? Pastor, bakit kailangan nyo pa pumunta ng Baguio? Bakit kailangan nyo pa pumunta ng Bicol o kung ng Samar o kung pinapupunta kami doon ng Lord eh. Amen. Kailangan may makarinig din ng gospel doon eh. Eh doon sa prayer namin, kailangan sabi ng Lord, may chance ka pumunta doon, punta mo. Sabi ng Holy Spirit, di ba? Pumunta ka na. Ano bang hinihintay mo? Huwag ka magkatubili. Yes. Di ba? May darating na upgrading. Mag-register ka na. Ano bang hinihintay mo? Pabili ng milk tea mo yan? Hindi. Pabili ng kung ano na yan? Hindi. 200 pesos, di ba? Iyan naman na, ba't ka nag-aatubili? Sabi ng Panginoon. Para din naman sa spirito mo yan, para mas mapaigting yung paglilingkod mo sa Panginoon. Bakit ka nag-aatubili? Di ba? Sinasabi yun eh. Bakit tayong nag-aatubiling magsakripisyo para sa Panginoon kung yung sakripisyo niya walang katumbas? Yung sakripisyo ba ni Jesus walang itutumbas doon? Wala. Wala. So if we say we are Christians, nakalagay doon yung word of Christ, you must have a life of sacrifice. Amen. A living sacrifice. Paano mo nalalaman, Pastor, kung nagsasakripisyo na ako? Kung nasasaktan ka na. Yes. Hallelujah. Sabi ni David, kapag siya'y nag-o-offering sa Panginoon, hindi ko hahayaan ang sarili kong i-offer ko sa Panginoon yung mga bagay na meron ako hanggat hindi ako nasasaktan. No? Kung sa tingin mo parang wala lang yan sa iyo, di ba? Ibig sabihin, hindi ka pa nagsasakripisyo nun. Yung sobra-sobra lang yung binibigay mo. Lord, ito yung sobrang time ko, sa iyo na to. Lord, ito yung sobrang effort ko, sa iyo na to. Yun bang bibigay mo sa Lord yung latak? Latak ba? Deserve ba ni Jesus yung latak mo? Hindi. O deserve ni Jesus yung buhay mo? Amen. Hallelujah. Tell me if you believe in Jesus. If you are willing to sacrifice for Him. Amen. So, Peter is saying, Jesus, the Lord loves you. Sabi niya kay Cornelius. Balik tayo sa Acts, no? Sa Acts chapter 34 to 35, chapter 10. No, Peter is saying, nagsalita si Pedro, ngayon lubusang naunawaan na walang tinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan ka pa. Kahit ano pang lahi mo. Yes. Amen? Hallelujah. Jesus is Lord of all. Kahit sino ka pa, kahit ano pang lingwahe mo, di ba? Kahit taga saan ka pa, sabi ng Panginoon, nalulugod siya basta't ikaw ay may takot sa Kanya. Amen. Glory to God. Amen. Next verse. Malapit na po tayo, no? Sino po dito yung sasabi niya, okay pa, Pastor, ituloy mo yan. Amen. Amen? Kasi hindi natin namamalayan yung oras, pero dahil si Lord yung nagsasalita dito, binabasa natin. Amen. Glory to God. Sino dito handa mag-sacrifice? Amen. Sino dito sinasabi, Pastor, bilisan mo, may lakad pa ako.
Amen? Sabi doon, ibinigay ng Diyos ang kanyang, Salita. ano po yung ibinibigay sa atin ngayon? Salita. Kapatid, may binibigay sa iyo si Lord ngayon. Yes. Nire-receive ba natin ngayon? Unawa. Yung pangaral ni Lord? Unawa. No? Pinahayag niya sa kanila ang gospel, magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang Panginoon ng Lahat. Jesus is Lord of all. Ano pang sabi? Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula saan? Galilea. Pagkatapos na pinangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo, dumating si Jesus. Amen. After ni John the Baptist, diba, inilatag niya yung daraanan ng Panginoon. And then Jesus started His ministry. Yes. At ipinangaral niya, sabi niya, repent! The kingdom of God is near. The kingdom of God is at hand. Alam niyo po yung pinaka-core ng gospel? Pagsisisi. Amen. Glory to God. Hallelujah. At ang pagsisisi po mga kapatid, sakripisyo yan. Amen. Hallelujah. Naunawaan niyo na ngayon? Ang buhay pagsisisi ay buhay sakripisyo para sa Panginoon. No? It's a lifestyle. Araw-araw, do you remember the goodness of God in you? Araw-araw, nire-remember mo, di ba, yung kabutihan ng Panginoon, ginawa niya dun sa krus. And araw-araw, handa kang ibigay sa Kanya yung dapat para sa Kanya. Amen? Yun ang totoo na sinasabi ng Panginoon. The good news, Jesus died for our sins. He rose again. He is alive. At sabi ni Peter, nakita namin yun. Amen? Kaya sa 42, sabi ni Peter, di ba, pakinggan ninyo, i-receive ninyo. Ano ba yun? Suggestion? It is a command. To receive the gospel, kailangan merong command na maririnig yung tao. Na tanggapin natin ang Panginoong Hesus na tagapagligtas. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang tinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. No? Marami kasi hindi seryoso kay Jesus. Yun nga, yung latak-latak lang yung binibigay kay Jesus. No? The question is, what is the greatest commandment? Love the Lord, all your heart, all your soul, all your mind, all your strength. Totoo ba yun sa buhay natin? Talaga bang mahal natin si Lord? Do you really love Him? The next question is, paano mo siya pinaglilingkuran? Sa pamilya mo, do you serve God with all your heart? Pinaglilingkuran ba yung pamilya mo with all your heart because of God? Yung community, yung ministry, do you prioritize serving the Lord? No. Nakakalungkot po sa karamihan, mababaw po ang pagkakilala kay Jesus. Na akala nila, Jesus is a ticket to heaven. Akala nila, basta tinanggap ko na si Jesus, saved na ako, okay na ako. Akala nila ganun eh. Kapatid, anong pagkakaintindi mo sa langit? Ang langit ba, ang pagkakaintindi mo ba sa langit, nandun lahat ng gusto mo, yung leisure, yung mga kalayawan, yung malaya kang gawin ang lahat. Yun ba ang langit? Andun lahat ng mga friends mo in the world, andun lahat ng mga katropahan mo na minamak si Jesus. Andun ba? Yun ba yung langit? Hindi. What is heaven? Jesus is heaven. Jesus, hindi kumpleto, walang langit kung walang Jesus. Amen. Now, kung wala kang Jesus ngayon sa buhay mo, are you sure when you die, you go to heaven? The answer is no. Kahit si Cornelius, napakabuti niya ng tao, kailangan pa rin niyang marinig yung gospel, kailangan pa rin niya si Jesus. Amen. Because ano yung title natin? Jesus is more than enough. The problem of Cornelius is he is also a sinner. Sino dito, inaamin niya kahit sobrang bait mo, sobrang buti-buti ng mga ang dami mo nang natulungan, makasalanan ka pa din. Amen. Yes. Nagkakasala ka pa din. Amen. Kaya nga kailangan mo si Jesus eh. Yes. No? Para hindi ka na mamuhay doon sa kasalanan. Para meron ka ng conviction of the Holy Spirit. Kaya kailangan natin si Jesus. Amen.
Kaya nga, no amount of good works can take away your sins. When Jesus died on the cross, na-satisfy ang hustisya, na-satisfy ng Panginoon yung batas mismo niya at nagkaroon ng mercy and grace. Amen. No? The payment of sin is death. Kaya ba natin bayaran yung kasalanan? Wala, katumbas. Si Jesus po ang nagbayad lahat nun. Amen. No? He died for you and me. Isipin mo yung Diyos na lumikha sa iyo, siya rin yung nag-alay ng buhay para maligtas ka sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Amen? We deserve hell. I tell you, you deserve hell. I deserve hell. We deserve hell. We don't deserve heaven. Pero, hindi po hinayaan ng Lord yun. Dapat impyerno na tayong lahat. Dahil sa kasalanan natin. Pero si Lord, sabi sa John 3:16, mahal na mahal ko kayo. Hindi ko kayang makita kayong mapahamak. Hindi ko maaatim na mapahamak kayo. Kaya narito, inaalay ko ang anak ko, mismong anak ko. Sino sa atin kayang ialay yung anak niya para mamatay? Wala sigurong magulang kahit isa dito na kayang ialay. Ialay mo yung apo mo, ialay mo yung anak mo para mamatay sa kasalanan. Wala isa sa atin kaya nun. Yes. Ang Diyos ang gumawa nun. Amen. Amen. Para mabuhay ka, para makapasok ka sa langit. Makakapasok ka sa langit, hindi dahil sa mabubuting gawa mo. Hindi dahil sa mga religious activities mo. Hindi dahil kay Jesus na tinanggap mo bilang Panginoon at ng buhay mo. Amen. Kaya mga kapatid, through Jesus, He alone died for our sins. Wala nang iba. Ang pinaka-problema ng tao ay kasalanan. And Jesus is the answer. He rose again from the dead for you. Patunayan sa atin na mahal niya tayo at totoo ang kanyang sinasabi. Salvation is available right now. Sabi ng Ephesians 1:13, at ang katotohanan, kapatid, ikaw ay sinelyuhan na ng Panginoon ng banal na Espiritu. Do you know why you're here? Because the Holy Spirit, di ba? Sinabi sa iyo na kumilos ka, sumama ka sa pagtitipon. Parang yung sinabi kay Peter. Sinabi ni Peter, sumama kayong lahat. Parang yung sinabi ni Cornelius, mga kamag-anak niya, mga kaibigan, sumama tayong lahat. Dahil pinaka-importanting desisyon kailangan natin gawin Amen. is to decide whether Jesus is Lord or Jesus is not Lord at all. Amen, mga kapatid. Hindi ko kayo pepwersahin. Walang pilitan. Wala pong pilitan dito. Amen? Yes. Kaya ako nandito, hindi po pilitan to na ako naging pastor dahil napilitan ako. Hindi. Ang Diyos ang puno. Si Lord mayroong pinapagawa bawat isa sa atin. Si Lord may nais gawin at may ginagawa siya sa ngayon. Yun po ang dapat nating lakaran. Yun po ang dapat nating sundin. At ang ating motivasyon sa buhay, ang ating inspiration, Jesus, the one, died for me, gave me eternal life. He is for me. He is with me. He is always on my side. Amen? Kaya, anong nangyari? Nag-baptize po sa verse 46 to 48. Lahat ng nakarinig ng gospel, tumanggap kay Jesus. Ano pong ginawa nila? Nagpabautismo. Ang ibig sabihin po ng bautismo, it is a public declaration of your faith in Jesus. Ang baptism po, it's not a requirement para maligtas ka. But it is a command of God for you to give praise to Him in public. It is a declaration of faith in Jesus. Amen. So, conclusion na po tayo mga kapatid. Romans 8:9. Ayan. Romans chapter 8 verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon ngayon sa Espiritu, sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Praise the Lord! Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun.
Paano mo na nalaman kung may Christ in spirit siya? It's in the lifestyle. Yes. No? I will not waste my time na pilitin ang bawat isa sa atin na huwag mo nang gawin yan. Tigil mo na yan. No. I will not waste my time with that. I will share the gospel to you. Yes. Glory to God. Paulit-ulit kong sasabihin sa iyo kung gaano kamahal ng Panginoon. Amen. Kung gaano kabigat ang sinakripisyo niya sa iyo. At sabi ng salita ng Diyos, His goodness leads us to repentance. Amen? Kaya, when you don't have Christ in your heart, you are not real follower. Malalaman mo isang taong may Kristo sa buhay, sumusunod siya kay Kristo. Simply as that. How did you know you have Jesus in you? Tignan mo yung buhay mo ngayon. Sige kapatid, mag-reflect ka. Kung may Jesus ka nga sa buhay mo. Look at your life. Nagbago ka ba? May nabago ba? Tingnan mo yung mga pinupuntahan mo, yung routine mo. May nababago ba? Kung meron, meaning tinanggap mo talaga si Kristo. Yes. Glory. Kung merong magandang pagbabago, meaning tinanggap mo talaga si Kristo. Hindi mo ginamit si Kristo. Marami po kasi ginagamit ang Diyos, ayaw magpagamit sa Diyos. Paano mo malalaman kung talagang may Kristo siya? Handa siyang magpagamit sa Diyos. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Meron ka bang uhaw at gutom sa gawain at presensya ng Diyos? Meron ka bang uhaw at gutom sa salita niya? Meron ka bang heart para magawa ang kalooban niya? Meaning you have Jesus. No? Do you long to study the Word of God? Gusto mo ba, excited ka ba lagi kapag may mga Bible studies? Kapag may mga prayers? No? Do you care about Jesus? Because Jesus cares for you. May pakialam ba tayo kay Jesus? Or is Jesus just a passport to heaven? Ginagamit mo lang ba si Jesus para makapasok ka sa langit? Or is Jesus is really your Lord? If Jesus is just a passport, meaning wala kang espiritu ng Diyos. Masyadong magaan ang tingin mo sa Kanya. Masyadong maliit ang tingin mo sa Kanya. Pero if your perspective to God is He is great, He is the greatest, no, of all. Siya ang laging pararangalan mo. Ano man ang gagawin mo. Siya ang susundin mo. Siya ang pakikinggan mo. Sabi ng Lord, share niyo yung gospel. Ginagawa ba natin? Kung hindi natin ginagawa, it can be walang spirito ni Jesus sa'yo, or meron kaso hindi makakilos dahil sa mga ginagawa mong iba. Amen ba? If you have Jesus, He is more than enough. Dito po ako magtatapos, 1 John 5:11 to 12. Amen. At tatapusin po natin ito sa panalangin. At ito ang patotoo, ipinagkaloob na sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Sa verse 12, makakamtan ang eternal life sa pamamagitan ng Son of God, Jesus. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Amen? Yes. Kapatid, receive Jesus. Amen. Yes. Receive eternal life. Thank you, Jesus. Ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. The Bible is clear. Glory to God. When you have Jesus, you have eternal life. When you have Jesus, if Jesus is more than enough sa iyo, nothing else, diba, can distract you. Nothing else, diba, can satisfy you kung hindi si Jesus lang. Amen? My question, mga kapatid, katulad ba tayo ni Cornelius sa tingin natin mabuting tao tayo? Katulad ba tayo ni Cornelius sa tingin natin okay na tayo, madami tayong natulungan? No? Pero si Cornelius sumuko kay Jesus at nalaman niya kailangan niya ang Panginoon. Kailangan ng pamilya niya ang Panginoon. No? Kung ngayon meron ka ng Espiritu ni Jesus, na parang kinakausap ka ng Panginoon ngayon,
You are like Peter. At sinasabi ng Lord, ng Espiritu, huwag ka nang mag-atubili. Gawin mo na ang pinapagawa ko. Huwag ka nang mag-atubili. Ipamuhay mo ang gospel. I-share mo ang gospel. Huwag ka nang mag-atubili. Ipanalangin mo ang pamilya mo ngayon. Ipanalangin mo ang mga mahal mo sa buhay. Ilapit mo sila kay Jesus. Jesus is Lord of all. Yes. Amen. As we sing this song, hindi ka nagkulang, Panginoon. Kailanman, you can rise up